Hello guys. Ito yung araw na nakaka-stress. Na-stress ako ngayong araw kasi naulit yung trabaho ko. Actually kasi nakakalungkot talaga na na-deactivate yung account ko sa TikTok. Yung TikTok seller shop ko. Ngayon, kaya siya na-deactivate. Yung item na pinost ko doon, wrong pricing. Kasi 'di ba nga pasukan ngayon. So nagplano ko na mag-add item ng bundle set ng school supplies. Actually, totoo naman, legit naman 'yon. Kaya lang kasi yung pricing na nalagay ko sa TikTok, hindi ko siya na-edit. Ang nailagay, ang nag-reflect doon sa TikTok is 0.6 centavos. 0.6 centavos lang yun na reflect doon sa pinaka shop ko, sa TikTok shop. Ngayon, hindi ko agad napansin yung mga email ni TikTok na ang dami ko daw na waiting orders na ready to arrange. Ngayon, hindi ko siya pinrocess kasi malulugi ako kasi ang price lang is 0.6. So, parang naano ko naman, nalungkot naman ako doon kasi gawa ng, syempre, hindi ko naman ine-expect yung mga ganun na pangyayari. Nakakalungkot lang. Milo, wag po ikaw maingay. O, ayan po. Tapos, ngayon, dini-activate ngayon ni TikTok yung account ko. So, nahihirapan ako ngayon magpa-ship. Kaya ang ginawa ko dahil may mga rush order na nga ako, nag-decide ako na mag-open ng seller shop sa Lazada. Kasi mas sanay talaga ako kay TikTok kasi no hassle talaga siya. At saka kay Lazada naman, badyo na nibago kasi ako ngayon. Kasi gawa ng nakadalawang beses ako ulit ng pag-i-sticker, pag-i-resibo. Kasi basta daming stress, daming nangyayari ngayong araw na to. Kasi gawa ng yung receipt, kasi first time ko kasi sa Lazada, yung aking mga orders, doon ko na pinadaan sa mga mommies na umorder sa akin. Ngayon, ang ginawa ko is pinak ko na, nilagyan ko na ng resibo. Kasi di ba nga, kasi masyado akong nasanay kay TikTok na kapag kasi sineset ko ng drop off yung aking for deliver, pumupunta talaga dito yung JNT. Shout out sa mga taga JNT dyan. Salute po talaga ako sa inyo. Ang gulo na nga, talagang haggard ako today. Tapos, ini-expect ko na may pipick upin yung item ko dito. So, umabot na siya ng 5 days. Imagine, ang delivery date dapat niya is August 21 up to 25 lang yung pinaka-range. Ngayon, 25 na, hindi pa napipick up. Kaya nga kagabi na, nagtatanong na sa akin yung mga umorder, update, follow up daw dun sa mga order nilang school supplies. Hindi ko masabi na hindi pa napipick up ni Lazada. Ngayon, nag-chat ako sa Lazada na nag-update ako for pick up kasi late na yung item. Ngayon, sinelect ko finalo ko yung instruction kung paano mag-follow up ng pick up, then yung item kung ano yung ipipick up. So, nag-try ako ng isang order sa akin. At nakalagay doon is yung item ko is for drop-off. Ibig sabihin, for drop-off siya for nearest Lazada drop-off station. Ngayon, wala akong kamalay-malay. Hintay ako ng intay dito. Ibig sabihin pala, ako pala ang magdadala ng mga orders doon mismo sa Lazada drop-off station. Kaya na-rush talaga ako. Kasi hindi ko akalain na ganun pala kay Lazada. Kasi first time ko talagang gamitin sila sa yung seller shop ni Lazada. Kaya talagang nalungkot talaga ako kasi ang daming work na ulit. Tapos ngayon,
di, nung pinadala ko na dun sa partner ko sa malapit na drop-off station, nung nandun na siya, dala na niya yung mga parcel, hindi siya tinanggap ni Lazada. Kasi yung kanyang bills, yung waiver bill print out niya is merong maliit na fade print. Bibigay, ito, kagaya nito. Kagaya po nito, ha. Ipapakita ko lang sa inyo. Ayan, no, yung fade print. Ito, yung part na yan. Hindi siya tinanggap ni Lazada kasi hindi daw sila, mahigpit daw sila parted sa pagdating sa ganun. Kaya nakakalungkot talaga. Nag-repack talaga ako. Inulit ko ang pag-i-sticker ko. At mas nakakalungkot na ano pa, na pangyayari. Pinunasan ko yung camera kasi nagbe-blurred siya. Nakakalungkot na pangyayari kasi hinanap ko bakit nagpiprint siya ng ganito. May broken print siya. Parang tumatalbog. So ngayon, chinek up ko yung thermal printer ko dun sa mapinakaloob. Meron siya dun na parang parang alam mo ba yung nadikitan ng alam mo yung tape siya na dumikit sa pinaka umiinit na part para mag-print yung yung airway bill mo. May isang mahaba siya doon. Tapos nakita ko may basag na parang may dent na. Kaya pala hindi nag-flat, hindi nag-overall print tong aking deliver. Nakakalungkot talaga, guys. Tingnan nyo nang nangyari sa akin. Yan, ganyan kagulo yung nangyari sa akin ngayong araw na to. Ang daming nasayang na sticker. Actually, hindi naman to magiging sayang kasi magagamit ko pa rin naman yan. Nagpapahinga lang ako ng kaunti kasi talagang nawindang talaga ako ngayong araw na to. So, nagloko itong thermal printer ko. So, ang ginawa ko, dahil no choice na ako at rush order na yung aking parcel at saka natatakot ako kasi gawa ng baka i-cancel ni Lazada. Kaya ang ginawa ko is pumunta ako sa pinakamalapit na computer shop na pwedeng i-print yung airway bill ko. Kaya ang ginawa ko is sinave ko yung mga airway bill airway AWB ko. Ginawa ko siyang PDF, then nag-chat ako doon sa kakilala ko na malapit lang sa amin na nagpi-print out ng nagpi-print at Xerox scan. Sabi ko sa kanya, magpapaprint ako. May, wag po ikaw maingay. Wag po ikaw maingay. Dasi Milo ng gugulo. Saglit lang ang maingay. Sinaway ko lang yung aso ko ng gulo. Ngayon. Tapos ngayon, pumunta ako dun sa kaibigan ko, kakilala ko na malapit lang sa akin, na nagpiprint at nag-xerox dyan lang. Then, in-email ko sa kanya yung ipapaprint ko sa kanya. Then, pagpunta ko dun, hindi ko agad na nabasa yung chat niya na hindi siya nagpiprint na naka-PDF. Bakit gano'n? Ba't hindi kayo nagpiprint na naka-PDF? Samantalang ganyan na yung trabaho ninyo. Actually, alam nyo na yan kasi ako nga nandito lang sa bahay. Alam ko na yan. Pwede nyo siyang print ng direct na PDF. Actually, sabi niya sa akin kasi kapag naka-print daw na PDF, is malaki daw yung magiging sukat ng airway bill ko. Ang sinabi ko sa kanya, sabi ko okay lang kasi ang importante is malagyan ng sticker etong aking mga parcel kasi rush na. At saka inahabol ko pati yung oras dapat is para ma-drop off agad yung aking item. Ngayon, ang nangyari, hindi niya pinrint kasi gawa ng masisira daw talaga. Sabi ko, gawin na lang yung 4R na picture, i-print out na niya ng ganon. Ako nang bahala. Ayaw din. Sabi niya sa akin, wala daw siyang ganong papel ngayon. So, no choice ako. Nandun ako sa kanyang shop.
Ako ang nag-edit via phone. Tinitignan niya ako. Nakasakit talaga sa ulo. Tinitignan niya ako na nag-e-edit ako sa phone ko na napakahina ng signal. Struggle talaga. Napakahina talaga ng signal ko kanina sa pag-e-edit kanina sa labas. Ngayon, habang nag-e-edit ako, tinitignan lang niya ako. Nung natapos na, siguro inabot ako ng 2 hours na pag-e-edit ko. Sabi ko tapos ginawa ko, after ko ma-edit, kasi nag-download pa ako ng WPS eh. Tapos, tapos ang ginawa ko pa is, ano ba lang ginawa ko? Nag-download ako ng WPS, then, parang kinonvert ko yung PDF ko to image para at least ma-attach siya dun sa Word. Kala ko okay na kasi okay na yung aking pag-edit. Eh ngayon, nung in-email ko ulit sa kanya, nagsabi siya sa akin, sabi nga, "Be, hindi ako wala akong ganyang app." Email yun ha. Wala akong ganyang app na WPS sa laptop niya. Ayun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, ha? Sabi ko, kasi gawa ng ano ba to? Sabi niya, kasi hindi compatible yung WPS ko daw doon sa laptop niya. Hindi ko alam kung anong problema doon sa. Mamaya papakita ko po sa inyo kung ano yung sinasabi kong inedit ko. Ito yung ginawa ko para ma-edit ko yung aking airway bill. Pumunta ako sa WPS office. Then, nag-create ako ng document. Ano to, pang Word na yan. Ito ginawa ko. Kasi, tapos, inad ko yung mga picture ng mga waiver. Halimbawa, example ko lang to. So, ginanyan ko siya. Then, sinave ko yung item. Save files. Kasi, kailangan mo siya i-save para at least B3. So, ayan, sinave ko yung item, yung files ko. Tapos, exit natin ulit. So, makikita natin yan dito sa aking WPS na nakasave siya. So, ang gagawin ko gagawin ko sa kanya para ma-transfer ko dun sa aking friend is ini-email ko. Gmail ko, sinend ko sa Gmail niya. So, magiging itsura niya sa Gmail, ganito ho. Ganito magiging itsura niya sa Gmail. So, ito yung sinend ko. So, yung kanina, dito ko na lang kay kuya ko na lang na nag-ayos sa akin. So, ganyan ang magiging itsura niya kay kuya. So, pag dinownload niya yan, diretso na yan sa Word. Kaya, hindi na siya mag-e-edit talaga. Kasi kapag once na i-open niya yung files na yan, ready to print na yan kasi na-edit ko naman na yung airway bill. So, ganun yung ginawa kong process. Correct me ha, kung mali talaga ako ha. Kasi hindi ko sure kasi hindi naman ito yung first time na nangyari yon na nagpa-print ako na nag-convert ako ng PDF to image tapos pinaprint ko ng diretso sa kanila. Actually, hindi naman ganun kahirap. Kasi since na trabaho naman nila yon kasi wala naman akong problema kung anong any fee na babayaran ko para dun sa assistant nila na additional na pag-edits nila. Okay lang sa akin yan. Ang importante is ma-print out na yung mga AWB ko. Then ngayon, nakakalungkot. Ang sagot niya sa akin, hindi daw niya mapaprocess. Sabi ko, be, sana sinabi mo kanina. Kasi, kanina pa ako nag-edit dito eh. Kasi, dapat ko, alam mo na hindi pala compatible ang phone dyan sa laptop mo. Sana hindi mo na pina-edit sa akin dito. May pa-chismis-chismis pa tayong dalawa. Tapos, hindi mo naman pala ipiprint out. Nakakaloka ka. Tapos, ngayon, nakakatampo talaga. Totoo lang. Kasi ako'y nagmamadali. Kasi gusto ko kasi, nireject ni Lazada yung aking item. So, ang gusto ko sana is, bago mag-5 is, maidala ulit doon. Para mapadala na. Kasi nga, ang dami nga
Ang daming nangyari ngayong araw na to. Diyos ko, na-stress talaga ako. Nakaka-stress. Tapos ngayon, ang ginawa ko, lumipat ako sa ibang naghanap talaga ako, nagmotor ako, papunta dito. Siguro malapit lang din sa kanya kasi hindi ko naman expected na meron pa palang isa dito na nagsa-Xerox scan. Pumunta ako sa kanya, lalaki yung nakausap ko, si Kuya. Hello Kuya, thank you po talaga sa inyong effort. Sinabi ko sa kanya yung nangyari sa akin. Tapos ngayon sinabi ko nga na ito'y rush kasi hinahabol ko kasi doon sa hinahabol ko sa parcel, sa delivery day. Kasi nakakaya doon sa mga customer na nag-aantay sa akin. Saglit lang na nangangata yung ilong ko. Nag-aantay kasi yung mga customer na nag-aantay ng orders nila. Actually, ang tagal na talaga, 5 days na talaga. First time kong maka-encounter ng ganito na nabot yung aking parcel ng mga for ship ng 5 days. Mostly kasi halimbawa si TikTok kasi kapag halimbawa ngayong araw, tong oras na to, binook ko yung chinek out, may check out sa akin, then pinrases ko, then nung pinak ko, okay na yung item. Siguro, aabot lang siya in 3 hours, nandyan na yung magpipick up. Kaya nga, mahal na mahal ko si TikTok, bakit ganun? Ganun ang ginawa nyo sa akin. Sabi ko, tapos ngayon, ngayon nga, tsaga akong magugupit dito ng coupon ban, ay typewriting na may print out ng waiver bill. Tapos wala pala akong pandikit. Nakakainis talaga. Wala akong pandikit ng kaya ang ginawa ko, syempre, since na may gamit naman to, ang ginawa ko, pinagpuputol ko ng maliliit to. Para akong nagbalat, para akong napapakita ko sa inyo yung gawa ko mamaya. Hindi ko alam kung i-accept nila Lazada yan. Kasi kung hindi niya i-accept yan, baka ko na lang, idiretso ko na lang ng LBC. Okay lang kahit nang gumastos ako kasi kaysa naman mapahiya ako. Ngayon, kapag hindi siya tinanggap ni Lazada dahil sa ganung tsura ng aking parcel, kasi tingnan mo, papakita ko sa inyo yung itsura ng parcel ko. Ewan ko kahit kasi ako disappointed Nadi-disappoint ako sa trabaho kasi ewan ko, hindi naman sa ganun, hindi naman siya totally pangit. Kasi gawa ng naman siya. Okay naman, kaya lang ako kasi gusto ko pag nagpapadeliver ako is okay yung pagkakapak. Kasi pagpapak na nga lang, di ko pa inayos. Ganyan siya, guys. So, ganyan, parang nilagyan ko lang ng sticker yung gilid-gilid niya. Pero, yan, typewriting. Tapos, tinakpan ko lang yung yung sticker na nauna na hindi nga tinanggap ni Lazada. Kaya, nakakalungkot talaga. Ang daming skip kong work ngayong araw na to. At, nalulungkot talaga ako sa nangyari. Hindi tayo nakahabot dun sa cut-off na binigay sa atin ni Lazada na within this day, until 5 PM is dapat nandun na yung item. Not sure kung bukas is tanggapin pa nila to kasi today na lang, August 25, dapat ngayong araw na lang to yung date niya. Sana wag i-cancel kasi kapag kinancel na talaga nakakalungkot talaga. Sana wag nyo i-cancel kasi gawa ng nai-stress ako. Tapos ngayon, sana sa mga umorder sa akin, nag-aantay ng mga parcels nila. Sorry po talaga. Hindi ko kasi alam kasi first time ko kasing gamitin sila sa Lazada. Actually, hindi na matagal ko na din gusto talaga mag-open ng seller shop kay Lazada. Pero since nauna si TikTok at hindi ganun kahigpit, talagang love na love ko talaga si TikTok shop. Nakakalungkot lang kasi mali talaga ako. Nagkaroon ako ng violation dun sa seller shop ko kay TikTok na hindi ko na magamit ngayon yung account ko kasi gawa nga dun sa wrong pricing na nalagay ko dun sa aking item na in-upload. Sana bumalik na yung TikTok account ko. TikTok account. Yung seller shop ko kay TikTok. Kasi okay naman ako. Goods naman ako. Hindi naman ako pasaway. Ngayon lang ako nagkamali lang ako ng isang beses. Hindi inayawan mo na kaagad.
Bakit ganon? Okay din naman si Lazada, kaya lang sobrang higpit kasi talaga nila. Actually, may point naman si Lazada doon about sa may sticker na may fade. Ayaw nila, gusto nila print well yung ano, item. Pero, ito lang naman po eh. Yes, yan lang naman ang problema. Nakakalungkot talaga. Yan lang. Kasi tingnan mo naman dito. Okay naman kasi pagdating dito, oh. Hindi naman siya broken eh, oh. Kaya nakakaano talaga. Sabi kasi, hindi nila ina-accept kasi hindi daw binababasa yung barcode. May barcode din naman ako dito sa bahay. Natanggap naman. Hindi naman ganun. Hindi naman mahigpit. At natanggap naman sila ng barcode. Na nag-a-accept na. Ay, nare-read naman yung barcode. Shh, Milo. Anong gagawin mo? Wait lang ha. Mukhang easy Milo. Yun na nga. Ay, sana lang guys maayos yung aking account dito. Pero kung hindi din naman, since na aware naman na ako kung ano yung hindi pwede at pwede kita kay Lazada. So, ano ko na lang siya, ingatan ko na lang kung hindi talaga mabalik yung account ko sa TikTok. Then ngayon, etong aking printer dito, di ko alam kung ano nangyari sa kanya. Napapagawa ba yung mga ganyan? Kasi plano ko sana siya ipatignan. Ngayon kung hindi na magagawa, bibili na lang ako ng bago. Diba? Bili na lang ako ng bagong waiver bill. Kasi, AW printer. Kasi, kailangan ko siya kasi gusto kong mag-online selling. Gusto kong i-post yung paggaganon ko. Kasi wala namang masama na kung ituloy mo yung mga ganong bagay. Nag-aantay na ako ng package ko kasi may plano na nga akong i-reseller na item na nagustuhan ko. Alam niyo na kung ano yun. So, alam niyo naman kung sa mga nakakapanood ng video ko nitong recently. So, mayroon akong product na ginagamit. May product akong ginagamit na napakaganda. Kaya ngayon, naisip ko, since na nasimulan ko na yung ganong way at maganda naman yung item, nasubukan ko naman siya. Gusto ko siyang i-reseller talaga. Gusto ko mag-reseller na magbenta-benta nun. Kasi gusto ko lang makita kung may talent ba ako sa mga ganong bagay. So, yun lang. Na-share ko lang sa inyo yung mga experience ko ngayon kay Lazada. Sana tanggapin nyo talaga yung aking parcel bukas. So, sana wala nang maging problems. Yan lang guys. So, yun lang yung ma-share ko sa inyong araw. Sa inyo ngayong araw na to. So, sana maging okay lang talaga yung aking pag-drop out bukas at hindi ma-cancel. Kasi kapag na-cancel yung item ko, oh my god, nakakaiyak. Gusto kong umiyak. Kapag nangyari yun, kapag kinancel ulit yung Lazada. So, yun lang guys, i-share ko lang sa inyo nangyari. Kasi gusto ko lang ikwento kasi wala akong mapagkwentuhan kundi kayo. So, bahala na kayo kung magbigay kayo na subscribe. Basta ako'y bad trip. So, yun lang guys. So, thank you. Ano?